Ang Dallas ngayon ay kailangan ng kumilos para kumuha ng substitute point guard para dito kay Kyrie sa off-season trade dahil nare-report talaga ngayon yung malaking pangangailangan ng mga to sa isang elite guard na magagamit habang wala pa nga itong veteran guard nila at superstar na si Kyrie Irving dahil sa ACL injury. Sa next season na to, ipapasok na rin kasi si Kyrie sa player option na nagkakahalaga ng 44 million and inaasahan na pipirmayan ng extension sa Dallas para nga ma-secure itong superstar sa halagang 120 million. At inaasahan din kasi na hindi agad makakapaglaro itong si Kyrie sa starting lineup next season. Kaya ang isa talaga sa hakbang na gagawin ng Dallas ay mag-acquire ng point guard na magiging replacement para nga dito kay Irving, and nare-report na talaga ngayon yung pag-target ng Dallas Mavericks sa guard. At yung isa sa mga nalilink dyan ngayon ay yung mga team na pwedeng bagsakan ng trade proposal ng Dallas sa itong Lakers at San Antonio Spurs para kay Chris Paul at Austin Reeves. Para nga mas palakasin yung backcourt nila even na walang Kyrie sa loob ng court. Yan yung plano ngayon ng Dallas Mavericks. At yung isa ngayon sa nare-report na malaki talaga ang potensyal na gamitin ng Dallas itong si Daniel Gafford bilang trade asset para makuha nila ang target nilang backcourt player sa off-season na to. Pwede kasing lalong gumanda pa nga ang lineup ng Dallas kung kukuha sila ng isang elite and versatile point guard na mauugnay nila kila Davis, Derek Lively na mga big man nila sa lineup. At lalo na ngayon na nasa kanila pa ang first overall pick sa darating na 2025 NBA draft si Cooper Flagg. Kaya naman ngayon ay nakikita na mas magiging solido talaga ang Dallas Mavericks sa susunod na season kung makukumpleto nila na palakasin yung backcourt nila sa off-season trade na to. Kaya talagang ang tinatarget ngayon ng Dallas sa isang veterano o superstar na point guard. Ang nakikita na pwedeng gawing hakbang nitong si Nico Harrison para makuha ang veteran superstar guard na si Chris Paul sa San Antonio Spurs. Isa palaran nga itong frontcourt defender nila na si Daniel Gafford. Even kasi na nasa 40 na itong si Chris Paul, pwede pa rin nilang magamit yan pagdating sa husay nito sa paggamit ng mga batang sentro sa lineup. Lalo na yung mataas na IQ nito sa pagiging point guard. And kita naman yan na naging effective para dito kay Wembanyama nung naglalaro yan sa San Antonio Spurs. Nag-average din yan ng 9 points at 7.4 assists per game at shooting na 37.7% mula sa 3-point line. Isa itong si CP3 mga pare ko, isa nakikitang magiging magandang kombinasyon para sa mga big man ngayon ng Dallas Mavericks habang wala pa itong si Irving na main point guard nila sa lineup at pwede nilang gamitin itong si CP3 sa starting kasama si AD habang wala pa si Irving. Isa pa dyan itong pwedeng gawing hakbang ulit ng Dallas Mavericks at Lakers na isang friendly deal mga pare ko kung makukumbinsi nga raw ulit nitong si Rob Pelinka si Nico Harrison sa isang trade. Dahil kung backcourt player lang rin naman ang hanap nga raw ng Dallas ngayon, malaki yung nakikitang potensyal na magamit nila itong si Reeves para nga makuha itong si Daniel Gafford sa trade. Dahil nga malaki yung pangangailangan ng mga to sa isa't isa dahil ang Dallas kailangan ng isang point guard katulad ni Reeves at itong Lakers kailangan ng sentro na nasa Dallas itong ang si Gafford. Pwede kasing mangyari yung trade na to dahil sa history trade na rin na nangyari sa mga to at nasa win-win situation yung trade na to kung sakaling mangyayari sa off-season dahil sinabi na ni Rob Pelinka na kung isang top tier center ang makukuha nila sa trade handa silang bitawan itong si Reeves. Itong si Gafford ngayon sa Dallas balak na rin lumagay sa center position at nagbabalak na kumuha ng mataas na salary contract na pwedeng hindi aprobahan ng Dallas lalo't nasa roster nila ngayon itong si Derek Lively at Anthony Davis na pawang mga frontcourt na nila. Kaya isa na lang sa pwedeng gawing hakbang nitong si Gafford magpa-trade sa team na nangangailangan ng center sa off-season at itong ang Lakers.